Sabi nila, ang trabaho ay trabaho, walang personalan. Ginagawa natin ang kailangan para mabuhay, para may maiuwi sa pamilya, para may laman ang sikmura. Sa mundong ito na hindi humihinto sa pag-ikot, bawal ang mapagod, bawal ang huminto. Ang pahinga ay para lang sa mga patay. Pero, paano kung ang trabaho mo ay ang magmasid, ang maghintay sa gitna ng kawalan habang ang buong mundo ay mahimbing na natutulog? Sa mga oras na tulog ang sibilisasyon, sa mga lugar na iniiwan ng liwanag, mga abandonadong gusali, mga lumang bodega, mga pasilyong walang dumadaan, may ibang batas na umiiral. Sabi ng matatanda, ang gabi ay hindi lang basta kawalan ng araw. Ito ay isang espasyo, isang entablado para sa mga bagay na nagtatago sa mga anino. Mga bagay na naghihintay na mapag-isa ka. Sanay tayo ang bida sa sarili nating kwento. Tayo ang may kontrol. Hawak natin ang susi. Hawak natin ang ilaw. Pero sa oras na pumatak ang 12:00 at wala kang ibang kasama kundi ang sarili mong anino at ang ugong ng lumang makina, doon mo malalaman ang totoo na hindi sa atin ang mundong ito. Nanghihiram lang tayo. At may mga may-ari na nagagalit kapag masyado tayong nagtatagal sa teritoryo nila. Ang kwento natin ngayong gabi ay galing kay Ramon, isang veteranong security guard, isang ama, isang asawa, sanay sa puyatan, sanay sa katahimikan. Pero sa isang lumang textile compound sa dulo ng Valenzuela, natutunan niya na may mga gabing ang katahimikan ay hindi payapa, kundi naghihintay. Naghihintay ng pagkakataon na makapasok. Handa na ba kayo? Patayin ang ilaw. Siguraduhin na nakalock ang pinto. Double check nyo. Hihintayin ko kayo. At kung may marinig kayong kaluskos sa likod nyo habang nakikinig kayo, huwag kayong lilingon. Baka imbitasyon yan. Dahil sa haplos sa dilim, walang ligtas na sulok. Pakinggan natin ang kwento ni Ramon. Security guard, pag naririnig ng tao yan, ang isip agad nila, taga-bukas ng pinto sa mall, taga-salute sa boss na nakakotse habang init na init sa uniforme. O kaya yung nakikita yung natutulog sa loob ng booth kapag tanghali na habang nakasandal ang ulo sa salamin sa araw. Oo, ganun yun. Puro good morning sir, good morning ma'am, check ng bag. Tusok dito, tusok doon. Logbook dito, logbook doon. Routine. Boring, nakakaantok, pero ligtas. Ligtas kasi may mga tao, may ingay, may buhay. Iba ang trabaho kapag night shift. Lalo na kung binabantayan mo, gaya nitong pinapasukan ko, isang compound na, paano ba ito sabihin, parang nakalimutan na ng panahon. Parang tinapon na ng Diyos sa gilid ng mapa. Isa tong lumang textile factory sa may outskirts ng Valenzuela. Alam niyo yung mga lugar na nasa dulo ng sibilisasyon. Yung paglampas mo ng huling 7-Eleven, puro talahib na at kangkungan. Ganun dito. Malaki yung compound, sobrang laki. Imagine mo, may 3 higanting warehouse. May administration building na luma na, yung tipong 1980s pa ang architecture, yung may mga glass blocks sa pader. Tapos sa likod may lumang barracks na ginawang tambakan ng mga sirang gamit. May production pa rin naman pero sa umaga lang at konti na lang ang tao. Humina na yung negosyo, natalo ng mga galing China. Kaya kapag sasapit ng 6:00 ng gabi, uwian na lahat ng empleyado. Yung ingay ng mga makina, yung tawanan ng mga trabahador, yung radyo sa kantin, lahat yon namamatay. Bigla na lang cut. Ang naiiwan na lang, ako saka yung 2 askal na alaga namin dito, si Sultan at si Puti. Sila lang yung tropa ko dito. Sila lang yung nakakausap ko na sumasagot. Kahit sa tahol lang at wagayway ng buntot. Actually, pangatlong gabi ko na ito ngayong linggo na straight duty.
12 oras na shift. Alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Walang reliever kasi yung kasama ko si Jojo, bigla na lang hindi pumasok nung isang araw. Tinatawagan ko, cannot be reached. Pinuntahan ko pa sa boarding house niya. Sabi ng landlady, umuwi daw ng probinsya ng madalian ni hindi kinuha yung huling sweldo. Sabi ko sa sarili ko noon, loko yun iniwan ako sa ere. Galit ako syempre. Sino ba namang gustong mag-duty ng 3 gabi na walang pahinga? Pero ngayon habang nakaupo ako dito sa dilim, parang naiintindihan ko na kung bakit hindi na siya bumalik. Parang gusto ko na ring umuwi ng probinsya at wag nang lumingon. Alam mo yung feeling na pag sobra kang puyat, parang lumulutang ka, yung parang slow motion ng galaw ng paligid. Yung paningin mo may grain, parang lumang TV na mahina ang signal. Ganun ang pakiramdam ko gabi-gabi dito. Routine lang naman dapat, di ba? Alas 11, iikot ka. Alas 2, iikot ulit. Check mo yung mga padlock. Sisilipin mo yung mga gate. Sisiguraduhin mong walang magnanakaw ng mga lumang bakal o kabli ng kuryente. Magnanakaw. Yun lang naman dapat ang kalaban ko tao. Adik na tumalon sa bakod para magnakaw ng tanso. Akyat bahay. Kayang-kaya ko yun. May batuta ako, may radyo. Kung kailangan, kaya kong manakit. Tao lang yun Dumudugo. Natatakot. Kaso iba dito, iba yung kalaban. Hindi tinatablan ng batuta. Bago ko ikwento yung nangyari kanina, kailangan nyo munang maintindihan yung lugar, yung atmosphere. Yung pwesto ko, yung guardhouse, nasa main gate. Maliit lang siya, semento. May bintarang salamin sa harap at sa gilid. Mula sa pwesto ko, tanaw ko yung mahabang driveway na papasok sa mga warehouse. Sa gabi, 2 lang ang ilaw na gumagana, yung poste sa gate at yung poste sa tapat ng warehouse. The rest, dilim na pitch black. Pag nasa loob ka ng guardhouse, pakiramdam mo ikaw isda sa aquarium. Kitang-kita ka na kung sino mang nasa labas, pero ikaw wala kang makita kundi ang reflection mo sa salamin. Nagsimula ang lahat mga 2 linggo na ang nakalipas. Bago pa mag-awol si Jojo, napapansin ko na parang balisa siya. Dati madaldal yun. Kwentong barbero, kwentong babae, kwentong sabong. Walang tigil ang bibig. Pero nung mga huling araw niya, tahimik. Nakatulala sa CCTV monitor. Parang laging may inaabangan. Tinanong ko siya noon, "Pre, okay ka lang? May problema ba sa bahay? Ba't parang pasan mo ang mundo?" Tumingin lang siya sa akin. Yung mata niya lubog. Maitim ang ilalim. Parang ilang araw nang hindi natutulog ng mahimbing. Sabi niya sa akin, pabulong, "Kuya Mon, may naririnig ka ba sa warehouse 2 pag nag-iikot ka?" Tumawa pa ako noon. Sabi ko, "Daga lang yan, pre. Ang lalaki ng daga dito kasi ang laki ng pusa." Minsan nga nagugulat din ako Pumiling lang siya. Hindi tumawa. Seryoso ang muka. Hindi daga, kuya. Iba Parang may naglalakad na nakaboots. Mabigat, matindi, tapos may sumisipol. Hindi ko na pinansin noon. Sabi ko, stress lang siya. Kinabukasan wala na siya. So ito ako ngayon, solo flight. Double pay naman daw. Sabi ng agency. Kailangan ko ng pera. May maintenance na gamot si nanay sa puso. Tapos yung bunso ko, si Rico, graduating na sa engineering. Ang daming bayarin sa thesis. Sayang din, titiisin ko na lang ang puyat para sa pamilya. Pero hindi lang puyat ang kalaban ko.
10:00 ng gabi nun, start ng first visuals ko. First incident. Nasa guardhouse ako, nakaupo. Tahimik. Yung tahimik na masakit sa tainga. Yung parang may ringing sound. Tinnitus ba tawag doon? O baka tulog lang ang kuryente sa utak ko. May radyo ako, pero mahina lang. Pampawala ng antok. Nakikinig ako sa AM radio. Yung mga drama sa gabi tungkol sa mga kabit at away pamilya. Tapos bigla, yung mga aso. Si Sultan tsaka si Puti, sanay sa tao yung mga yan. Matapang. Kapag may dumaan sa labas ng gate, tatahol ng malakas. Yung galit. Yung tipong handang mangagat. Pero nung gabing yon, iba. Nasa labas sila ng guardhouse. Nakahiga sa semento, malapit sa pinto. Kitang-kita ko sila sa ilaw ng post. Bigla silang tumayo pareho. Sabay. Yung tenga nila, nakaatras. Buntot. Nasa pagitan ng hita. Pero hindi sila tumahol. Umungol lang sila. Yung wine na mataas, yung parang natatakot na bata. Tapos dahan-dahan silang umatras. Pumasok sila sa loob ng guardhouse. Bagay na bawal. Pero hinayaan ko na. Kasi ang weird ng kilos nila. Sumiksik sila sa ilalim ng lamesa ko. Nanginginig. Si Sultan, yung dominant na aso, yung siga dito sa compound, nanginginig. Sabi ko, "Oy Sultan, Puti, ano ba yan? May pusa ba?" Tinignan ko yung gate. Sarado naman. Walang tao sa kalsada. Maliwanag naman yung post sa labas. Walang pusa, walang daga. Pero yung mga aso, nakatingin sa wala. Nakatingin sila sa gitna ng driveway, sa may tapat ng warehouse 1. Sinusundan ng mata nila ang isang bagay na hindi ko makita. Mula sa gate, dahan-dahang lumalakad papunta sa dilim ng warehouse. Sabay pa yung ulo nila na gumagalaw. Parang nanonood ng tennis match. Kaliwa. Pakanan. Dahan-dahan. Kinabahan ako. Kinuha ko yung flashlight. Sabi ko, baka may ahas lang o ano. Lumabas ako ng guardhouse. Sino yan? Sigaw ko. Siyempre, kailangan matapang boses mo. Security eh. Labas. Security to. Walang sumagot. Ang tanging naririnig ko lang, yung ugong ng hangin sa mga yero ng bubong. Woo! Woo! At yung tunog ng sarili kong paghinga. Naglakad ako papunta sa warehouse 1. Ito yung pinakamalapit. Dito nakatambak yung mga rejected na tela at lumang makina. Habang papalapit ako,
lalong bumibigat yung pakiramdam ko. Alam mo yung feeling na parang may nakatutok sa likod ng batok mo? Yung parang static yung hangin? Tumatayo yung balahibo ko sa braso. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa, instinct siguro. Primitive instinct na nagsasabing, mali ito. Umalis ka dito. Hindi ka dapat nandito. Tinutukan ko ng ilaw yung warehouse 1. Ang laki ng pinto nun. Yung roll-up doors na bakal. Sarado. Nakapadlock ng malaki. Pero sa gilid nun, may maliit na pinto para sa tao. Service door. Bukas. Nanibas ako. Sigurado akong sinara ko yung kanina. Kasi yun ang unang chime check ko pagpasok ko ng 6:00 ng gabi. Kaso si Jojo dati sa protocol. Dekorton nada logic lahag. Tinitignan pa namin ng maigi. Hinihila pa namin para sigurado. Nilapitan ko. Dahan-dahan. Bawat kabag ko sorta pa dos. Ang ingay. Crunch. 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 Feeling ko bawat topak ko. Gumagawa ng shockwave votating ko sa tupat ng pinto. Nakita ko yung padlock. Nasa siya sira. Hindi tipuwersa. Hindi ginamitan ng logic cutter. Naka-unlock. Nakabukas ton tap-tap. Ang paproblema, kasasas ko, voy kasado ng logic, sexob ng cosmic. Sa sinon sobobnom. Pinutunot ko yung padlock. Ang lamig. Sobrang lamig no parang galing sa prison. Kang masok ako. Oy! Security! Labas! Ang echo ng boses ko, parang blubik sa akin na buon. Galit. Parang naiinsulto yung dilim sa pagsigaw ko. Inikot ko yung ilaw ko sa loob. Puro makina. Mga lumang squeezing prisons na kat sa talukbang ng plastic. Daysob alikobok ap tap-tap silang mga tsubob tubarado sutopalo to sutopo. Nakahilera. Silence. Naglakad ako sa gitna ng mga balina. Amog langis. Amomob. Isob. At amoy. Lumoy. At amoy. Luma. Tapos, narinig ko. Sa gas vo bandang overlooking sa production floor. Glass yung walls nun. Nakita ko nag-on off yung fluorescent light sa loob. Napahawak ako sa batuta ko. Sino yan? Pulis to. O sinungaling ako pero kailangan manakot. Wala dapat kuryente doon ay pinapapatay yung sa main breaker sa labas tuwing gabi para iwas sunog. So paanong umilaw yon? Umakyat ako sa hagdan na bakal bawat tapak ko klang ang ingay. Feeling ko bawat hakbang ko ina-announce ko sa kung ano man ang nandun na eto na ako, lapitan nyo na ako. Pagdating ko sa landing ng second floor, nakabukas yung pinto ng opisina at biglang humampas sa akin yung amoy ng hindi alikabok, amoy sampagita, alam nyo yun.
Yung amoy ng lumang sampagita na medyo lantana. Yung matamis na nakakahilo. Yung amoy sa mga lumang simbahan o kaya sa burol. Ganun na ganun. Eh wala naman kaming tanim na sampagita dito. Puro talahib at grasa ang amoy dito. Tao po, sabi ko medyo nanginginig na boses ko noon. Nawala na yung tapang ko. Tinutok ko yung flashlight sa loob. Walang tao. Walang gamit masyado. Lumang mesa lang itong mga filing cabinet na kinakalawang. Pero yung swivel chair sa gitna, sa likod ng mesa, umiikot. Dahan-dahan. Parang may kakatayo lang. Umiikot siya pakaliwa tapos pakanan. Parang may naglalaro na at sa mesa, sa makapal na alikabok ng mesa, may bakas ng kamay. Maliit na kamay, pambata. Hindi ako tumakbo pero mabilis akong naglakad pababa. Yung puso ko parang sasabog sa dibdib ko. Sinara ko yung pinto sa baba. Nilagyan ko ng kadena na dala ko yung pang reserba. Bumalik ako sa guardhouse. Sa pagbalik ko yung mga aso nasa ilalim pa rin ng lamesa. Si Sultan umihina sa takot. Doon ko na-realize na hindi tao ang kalaban ko dito. Hindi adik. Hindi magnanakaw. Kinabukasan sinubukan kong mag-research. Hindi ako mapakali Pagkadating ni Mang Nestor yung day guard, nagtanong-tanong ako sa mga matatandang empleyado sa umaga. Kay Aling Meli yung janitress na 20 taon na daw dito. Sabi ko habang nagkakape kami sa kantin, Nay Meli, may bata ba dito dati o may namatay ba dito? Biglang tumigil si Aling Meli sa pagwawalis tumingin siya sa akin ng masama. Huwag kang magtanong ng ganyan, Ramon. Malas yan. Bakit may nakita kasi ako kagabi Sabi ko, bumuntong hininga siya, lumapit sa akin at bumulong. Yung anak ng dating may-ari, nung pang 90s yun, mahilig maglaro sa production area. Isang araw, naipit sa makina na sa weaving machine, hindi na naagapan. Nanlamig ako. At hindi lang yun, dagdag niya. May mga guard na ring namatay dito na aksidente, nahulog, nadaganan. Kaya nga ayaw ng iba mag-night shift dito Ikaw lang yung matapang. Pagka uwi ko, hindi ako makatulog. Iniisip ko yung amoy ng sampagita, yung upuan. Nung gabing sumunod, kagabi lang to, bumalik ako. Mas maaga ako pumasok. Bago magdilim, naghalongkat ako sa lumang cabinet sa guardhouse. Nakita ko yung mga lumang logbook. Mga logbook nung 2018, 2019. Curious ako Gusto kong malaman kung ako lang ba ang nakakaranas nito. Kung praning lang ba ako o totoo to. Binuklat ko ang alikabok. Agosto 12, 2019. Guard on duty, Rivera. Entry 3:00 ng madaling araw. Heard footsteps at warehouse 2. Check. Negative. Stray cat probably. Normal pa. August 15, 2019. Guard on duty, Rivera. Entry 2:00 ng madaling araw. Someone banging on the walls of admin building. No one found. Dogs are barking at nothing. August 20, 2019. Guard on duty, Rivera. Entry 4:00 ng madaling araw requesting transfer immediately. Can't stay here. They are noisy tonight. Someone is whispering my name. August 21. Wala nang entry. Blanco na, lipat ako sa ibang logbook. 2021 naman, guard on duty, Santos. Entry 1:00 ng madaling araw. Found heavy chains. Moved from gate 1 to gate 3. Unknown suspect. Entry 3:00 ng madaling araw. The kid is crying again near the water tank. Nalamig ako. The kid is crying again. Parang normal na lang sa kanya. Parang sanay na siya. Sinara ko yung logbook.
Ayoko nang basahin. Mas lalo lang akong matatakot. Pero huli na, alam ko na, hindi lang ako, marami na kami. Dumating ang 3:00 ng madaling araw kagabi. Oras ng mga, alam nyo na, holy hour ng mga demonyo. Sabi nga ng lola ko, ang kabaliktaran ng 3:00. Nang hapon na oras ng pagkamatay ni Kristo. Gutom na gutom ako noon. Nagbukas ako ng Skyflakes. Kumakain ako habang nakatingin sa CCTV. Sinusubukan kong libangin ang sarili ko. Yung CCTV namin, luma na. CRT monitor pa. Black and white. Malabo. 8 kamera, pero 5 lang ang gumagana. Yung camera 4, nakatutok sa likod ng warehouse 2. Damo na yon at pader. Uro talahib. Habang gumanguya ako, napansin ko sa camera 4, may nakatayo. Sa gitna ng talahiban, isang tao. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Kumurap ako. Pinunasan ko yung monitor ng tissue. Baka dumilang. Nandun pa rin. Naka-uniforme. Guard uniform. Long sleeves. Kinilabutan ako. Ako lang ang guard dito. Imposibleng si Jojo yon. Hindi naman yun pumapasok. At kung tao yun, bakit siya nakatayo sa gitna ng damuhan ng 3:00 ng madaling araw? Sinum ko yung camera. Malabo talaga. Pixelated. Pero kitang-kita ko, nakatingin siya sa camera. Nakatingin siya sa akin. Alam niyang pinapanood ko siya. Tapos, kumaway siya. Dahan-dahan. Isang kamay. Kaway na parang nag-iimbita. Come here. Biglang nag-static yung monitor. Zzz. Nawala yung signal. No video input. Napamura ako. Anak ng... Biglang tumunog yung radyo ko. Yung handheld radio na nasa belt ko. Krrr. Wala akong kausap sa radyo. Ako lang mag-isa. Walang ibang may radyo sa compound. Naka-off ang radyo sa admin office. Krrr. Ramon. Boses ng lalaki. Malalim. Parang galing sa ilalim ng lupa. Parang puno ng plema ang lalamunan. Krrr. Ramon. Tulungan mo ako. Ang bigat. Binato ko yung radyo sa takot. Tumama sa pader. Tag. Pero tumutunog pa rin kahit nasa sahig na. Ang bigat ng hollow block. Ramon. Doon ko naalala yung kwento ni Mang Nestor. Yung kapalitan ko sa umaga. 5 taon na ang nakalipas daw. May guard na namatay dito. Si Eddie. Naaksidente daw habang nag-iikot. Bumagsak daw yung pader ng renovation sa warehouse 2. Nadaganan. Sa ulo tinamaan. Durog. Hindi na nakilala ang muka. Hindi ko kinaya. Kinuha ko yung cellphone ko. Tinawagan ko si Mrs. 3:00 na. Alam kong tulog yon. Pero kailangan ko lang marinig boses niya. Kailangan ko ng anchor sa reality.
Nagring. 1, 2, 3. Sinagot. Hello? Pa? Bakit napatawag ka? Antok na boses ni Mrs. Ma, sabi ko. Naiiyak na ako. Ma, kausapin mo ko. Kahit ano. Kwentuhan mo ko. Ha? Bakit? Ano nangyari? Basta ma, natatakot ako. Biglang nag-ibang linya. Nawala ang boses ni Mrs. Napalitan ng hinga. Mabigat na paghinga. Ramon, bakit ka tumatawag sa labas? Nandito lang ako. Binaba ko ang cellphone. Nanginginig ang kamay ko. Lumabas ako ng guardhouse para magpahangin. Sabi ko, kailangan ko lang ng yose. Kailangan ko lang kumalma. Hindi totoo to. Imagination lang to ng puyat. Nagpunta ako sa CR. Yung CR namin, nasa likod ng guardhouse. Hiwalay na structure. Maliit lang. Konkreto. Pagpasok ko, naghugas ako ng muka. Ang lamig ng tubig. Habang nagpupunas ako ng mukha sa harap ng salamin, biglang namatay yung ilaw. Total darkness. Brownout? Hindi. Kasi nakikita ako sa maliit na bintana sa taas. May ilaw pa rin yung post sa labas. Yung bumbilya lang sa CR ang namatay. Kinapa ko yung pinto. Nakalock. Hindi nakalock mula sa loob. Parang may humahawak sa labas. Pinihit ko yung doorknob. Ayaw umikot. Matigas. Parang may humihila sa kabila. Sultan? Puti? Tawag ko sa mga aso. Baka sakaling nasa labas sila at nasandal lang. Pero alam kong imposible yon. Hindi kaya ng aso na pigilan ang pinto ng ganun kalakas. Tapos, may kumatok. Hindi sa pinto, kundi sa pader. Sa pader sa likod ko. Solid na semento yon. Walang tao sa likod nun, kasi pader na yon ng bakod ng compound. EDSA na yung kabila. Pero malayo pa at may kalan. Tok. 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 Mahina lang nung una. Tapos, palakas ng palakas. Tok. 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 Parang nasa loob ng pader yung kumakatok. Parang gustong lumabas. Tapos, narinig ko yung boses. Boses ng babae. O bata. Pero hindi nagsasalita. Gumagaya. Dinagaya niya yung boses ko kanina nung sumigaw ako sa warehouse. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Paulit-ulit. Pero yung tono, pababa. Parang distorted. Parang tape na na-stretch at bumagal. No. Yan. No. Yan. Napatras ako sa pinto. Sinipa ko.
Buksan nyo to. Warehouse 2, may nakita ako. May nakaupo sa dulo ng bubong. Yung gutter. Yung lalaki sa CCTV. Yung naka-uniforme ng guard. Katulad ng suot ko. Nakatalikod siya sa akin. Nakayuko. Yung mga paa niya nakalaylay sa ere. Parang batang nagudyan. Eddie? Tawag ko. Ewan ko ba kung bakit ko tinawag. Siguro dahil sa desperasyon. Dahan-dahang lumingon yung lalaki. Ang bagal lang galaw ng leeg niya. Parang buto na lang ang nagdudugtong. Wala siyang muka. Hindi asin walang muka na parang Slenderman. Hindi ganon. Wala siyang muka kasi durog. Durog yung harap ng ulo niya. Parang binagsakan ng hollow block. Lubog yung no hanggang ilong. Puro dugo at lamanan ng ingitim na. Tapos, numiti siya. Gamit yung bibig niyang wasak. Kita yung gilagid. At kumaway ulit. Tumakbo ako. Wala na akong pakialam kung duwag ako. Wala na akong pakialam sa trabaho. Tumakbo ako pabalik ng guardhouse. Nilak ko lahat. Kinuha ko yung rosaryo ko sa bag. Nagpatugtog ako ng radyo. Sagad yung volume. Kahit anong ingay, basta matabunan lang yung katahimikan. Hindi ako natulog. Nakaupo lang ako. Hawak yung batuta. Nakatingin sa labas. Hinihintay ko ang araw. Hinihintay ko ang liwanag. Kaninang umaga, pagdating ni Mang Nestor, tinanong ko siya agad. Halos hilain ko siya sa kwelyo. Pre, totoo ba? Yung kay Eddie? Namutla si Nestor. Tumingin siya sa paligid bago sumagot. Pabulong. Nagpakita ba sa'yo? Naku, Ramon. Kaya walang tumatagal dito. Si Eddie, hindi lang basta na aksidente yon. May nagsasabi, tinulak daw siya. Pero walang witness. Ang huling logbook entry niya, siya mismo nagsulat ng oras ng pagkamatay niya. Kinilabutan ako. Anong ibig mong sabihin? Pagka-recover ng body niya, nakita yung logbook. Nakasulat doon. 3:00 ng madaling araw. Time out. Sulat kamay niya. Pero patay na siya ng oras na yon. Nasa morgue na dapat ang kaluluwa niya. Kaya ito ako ngayon. Gabi na naman. Nakaupo ulit sa guardhouse. Mag-2:00 na naman. Bakit ako bumalik? Kailangan ko ng pera eh. Wala akong choice. Ang hirap ng buhay. Mas nakakatakot mag-utom ang pamilya kaysa sa multo. Mas nakakatakot makitang walang gamot si nanay. Pero kanina lang bago ako magsimulang magkwento, napansin ko yung logbook ko. Yung logbook kung saan sinusulat namin yung oras ng pag-ikot. Wala pa akong sinusulat simula kaninang 10:00 ng gabi. Takot na akong humawak ng ballpen. Pero may nakasulat na sa entry ng 2:00 ng hating gabi. Penmanship ko. Sulat kamay ko. Gayang-gaya. Pati yung pirma ko, kuhang-kuha. Nakasulat.
Done rounds. All clear. Time in. Pero hindi pa ako umiikot. At hindi ako ang nagsulat nun. At ang mas masama, yung time in. Wala namang time in ng 2:00. Tinititigan ko ngayon yung CCTV monitor. Yung camera sa warehouse 2. Malabo. Static. Pero may anino na naman dun sa may pinto. At parang naglalakad siya papunta dito. Hindi sa monitor. Nandito na siya. Teka. May kumakatok sa bintana ng guardhouse. Nasa likod ko. Salamin lang ang pagitan namin. Ayaw kong lumingon. Nakikita ko yung reflection sa monitor ng computer. May nakatayo sa likod ng bintana. Naka-guard uniform. Pero baliktad ang ulo. Nakatingala sa langit. Pero ang katawan nakaharap sa akin. Rinig niyo ba yon? Tok. 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 Sinasabi niya yung pangalan ko. Ramon, time in na. Boses ni Eddie. Pero boses ko rin. Pinaghalong iyak at tawa. Binubuksan niya yung pinto. Nakalak yun, di ba? Siniguro kong nakalak yun. Double lock. Pero umiikot yung doorknob. Bukas na. Ang lamig ng hangin na pumasok. Nasa likod ko na siya. Amoy sampagita. Amoy lansa. Amoy semento. Kailangan ko na atang. Kailangan ko nang lumabas. Baka magalit pag hindi ako sumunod. Sige na. Iikot na ako. Huling ikot na to. Sana may makabasa nito sa logbook. Ramon, time in. Opo. Eto na. Wag mo na akong saktan. Nakasarado ba ang pinto nyo? Na-check nyo na ba ang ilaw? Ang sabi nila, ang takot ay nasa isip lang, imahinasyon, produkto ng pagod at gutom. Pero paano kung ang imahinasyon ay babala? Paano kung ang nararamdaman mong lamig sa batok mo ngayon ay hindi galing sa aircon or electric fan? Minsan, ang mga bagay na iniiwan natin sa nakaraan, hindi talaga umaalis. Nag-aabang lang sila sa dilim. Naghihintay na tayo naman ang maglagin. Naghihintay ng kapalit. Kung may naririnig kang kumakatok, huwag mong bubuksan. Baka ikaw na ang susunod na mag-time in. Ako ang inyong lingkod sa dilim. Ito ang haplos sa dilim. Hanggang sa muli.